Okay, sa punto pong ito mga boss, alam nyo ba na ngayon papalapit na naman ang Kapaskuhan? Saan nagkalat na naman ng mga scammers sa internet o kaya maging sa mga cellphone. At para pag-usapan yan, kung paano natin iingatan ito at hindi tayo mabibiktima ng mga scammers na ito, makakausap po natin ang isang IT expert na si Mr. Jerry Liao. Sir, magandang umaga. Welcome uli sa Good Morning Boss. Good morning at siyempre good morning sa ating mga boss. Yes sir, ano po ba yung mga bago na namang scam ngayon na naglalabasan ngayong panahon ng Kapaskuhan? Well, actually, kung mapapansin mo, Audrey, di ba, pagdating, I mean, in the real world, no? Pagdating sa Pasko, talagang tumataas yung rate ng crime rate, no? At even yung sa pagnanakaw, hindi ba? Which is understandable in the sense na dahil Pasko, no? So, kailangan ng pera at yung mga bibiktimahin may pera sa pagdating ng Pasko. So, ngayon, medyo naging high-tech kasi may computer na, so, tas ginagamit yung mga social media. Ito yung pamamaraan na pag ginagamit para makakuha ng pera sa mga biktima, di ba? So unang-una dito, sasabihin sa iyo na nanalo ka sa mga contest, no? Una. So para ma-claim mo 'yon, you have to send me some money to process, no? Yung pagpapadala sa iyo ng mga napalanunan mo, no? Pangalawa, meron tayo yung mga discount naman, no? Sasabihin sa iyo na nanalo yung mga cellphone na ganito na ang halaga, let's say for example, ay nasa 40,000, sasabihin sa iyo bibigyan ka ng 50% or as high as 80%, no? Yung pinakamalaki na nakita natin dito, couple of months ago, kotse, no? Mga SUV na naghahalaga ng mga millions, sasabihin sa iyo 50% to 75% off, no? Makukuha mo yung kotse. So syempre, kung ikaw 1 million less 50%, 500,000, abay, pwede, no? Bibiling ko kaagad to. But then again, sasabihin na naman sa iyo, para bago mo makuha to, kailangan padala mo na naman ako ng pera para ma-process, hindi ba? So, maraming mga ganyang makikita natin, may mga vacation pa, no? Na package, sasabihin sa'yo, may discount na naman, no? So, lahat, it's either panregalo or pansarili mo, sasabihin sa'yo, napakamura to para makuha mo. Ngayon mo na kunin dahil Pasko to. Parang ganyan. Alam mo, Sir Jerry, hindi lang yan sa internet, ano? Maging sa cellphone, may mga nagpapadala ng ganyan mga scams. Pero dahil nga ngayon, dahil napaka-accessible na ng kahit sino man, basta meron kang Facebook, meron kang email, may Twitter ka, meron kang cellphone, ma-reach ka na nila. Halimbawa dito yung recently, mga 3 months ago, meron nagpadala sa akin ng letter. Alam nyo mga boss, mag-ingat po kayo dahil itong mga scammers, matatalino. Okay, gumagamit pa ng mga batas. Talagang ma-encourage ka. Tapos medyo sisilawin ka sa pera. Maaaring ang mga karaniwang tao ay hindi ko kayang kitain yung ganung pera sa ganito kabilis na paraan. Tama yun. So, dun sila kumakagat. Tama. Ngayon, paano natin iingatan bilang mga internet users or mga cellphone users, etong mga sa modernong pamamaraan ng mga scammers, paano natin iingatan yung ating sarili? Well, unang-una dapat isipin natin na itong mga scammers na to, gaya ng sinabi mo nga, mga may pinag-aralan yan, at pinag-aaralan ka talaga, no? May profiling na tinatawag, no? Para lumabas na sila ay legit o legitimate, hindi sila manloloko, totoo kami, parang ganyan. So, kailangan ka unang-una, kailangan isipin mo, may mga parang kumbaga senyales, no, na hindi yan totoo. Unang-una, pag humihingi sa'yo ng pera, no, any announcements or any email or any advisory na matanggap mo, at the end of the day, hihingi sa'yo ng pera, matakot ka na. Hindi, kumbaga normal yung masilaw ka na parang, wow, ang laking perang to. And kadalasan ang gamit dito, mga foreign currency. Hindi peso yan, puro dollars yan. So, magmumultiply ka, ang laki nito, di ba? So, okay lang yun, normal yun na masisilaw ka doon. Pero oras na humingi na sa'yo ng pera, matakot ka na, no? Pangalawa, may sense of urgency. Meaning to say, kailangan sagutin mo ko o padala mo sa akin yung pera in a matter of days. Okay, parang ginigipit nila itong kausap, yung bibiktimahin nila, ginigipit nila sa oras. Yes. Kasi kung hindi mo pinadala, mapupunta sa iba o mawawala na yung promo. Parang ganyan. Ikaw naman, parang manghihinayang ka. Oh, naku, sayang. Ako yung napili. Ako yung nanalo, no? So, tapos pangatlo, syempre, magtaka ka. Ba't ka nanalo kung hindi ka naman sumali? Hindi ba? Medyo magtaka ka, no? Hindi ko naman sinasabing hindi kayo swerte, no? Pero hindi siguro tayo ganun kaswerte na hindi ka naman sumali, pero paano ka nanalo? Hindi ba? So, yun yung ilan sa mga signs
lines, no? And meron nga isang tinatawag na social engineering na medyo kumakalat din ngayon, na kung saan kukunin yung tiwala mo, kadalasan to the extent na liligawan ka, no? So sasabihin foreigner to, bibiktimahin nila mga kababaihan dito, papangakuan ka, sabihin sa'yo, dadalhin kita dito sa bansa ko, sa US or whatever. So hanggang mahulog yung damdamin mo, talagang liligawan ka hanggang magkaroon kayo ng relasyon, girlfriend, boyfriend, parang ganyan. Then sasabihin sa'yo, may papadala ako sa yung balikbayan box, no? Tapos ito yung mga nilalaman, may notebook, may cellphone, may pera, and so on and so forth. Kailangan mo akong padalahan, no, ng pera para mapadala ko sa iyo itong box na to. Siyempre ikaw naman, isipin mo, ay boyfriend ko yan eh. O sige, papadala. May tiwala ka eh. Oo, tapos ganito pa yun ha, hindi kanya hihingan ng malaki. Hihingan kanya ng maraming maliliit na amount. So siyempre sa course of our conversation, sa pagchat-chat for example, malalaman ko magkano sweldo mo eh. So let's say for example, isang buwan ang sweldo mo 10,000, hingan lang kita ng mga 3. Ikaw naman 10,000, 3,000, padala lang kita. Tapos ilang 3,000 yan. Hanggang mapapansin mo, teka muna, padala ko ng padala sa'yo, wala ka naman pinapadala. Oras na nagduda ka na, they will still try. Pag umayaw ka na, mapapansin mo, mawawala na yung kausap mo. Break na kayo, automatic. Okay, bilang panghuling katanungan, Sir Jerry, dahil ikaw ay IT expert, kasi nagtataka ako, minsan may nakakarating sa email ko, paano nila na-access yung email ko? Gayong wala naman ako sinasalihan na mga website na ganyan. Well, pwedeng ikaw wala, pero yung mga pinapadalhan mo, for example, mga kaibigan mo, baka merong mga insidente na kung saan napapublish, no, yung email address mo sa mga websites, no, at minsan baka may napapadala kang email sa kung anumang websites din. So, may mga technology wherein they can scroll or spider ang tawag doon. Hahanapin nila lahat ng mga email address na makikita nila sa internet, no. So, it doesn't necessarily mean na kailangan sumali ka sa isang contest. The mere fact na nagpadala ka ng email, no, pwede na nilang makita yon kung sino yung mga email address na ito. Pero ito yung importante dito, hindi po ikaw ang tina-target lang, hindi ganon, no? Sabay-sabay kayo. Marami kayong pinapadalahan, hindi lang ikaw. So, kumbaga sa loob ng 100 tao, papadalan ko lahat yan, at ang sumagot, no, yun yung pwede ko maging biktima. Okay, talagang maraming impormasyon tayong nakukuha kay Sir Jerry Liao kapag nandito siya sa may Good Morning Boss. Maraming salamat, sir, sa umagang ito na pinuntahan niyo kami at lahat ng impormasyon na ibinanggit niyo sa amin ngayon. Maraming salamat din at maligayang Pasko sa atin. Okay, sa mga boss po natin dyan, mag-ingat sa inyong perang pinaghirapan. Huwag basta-basta maniniwala sa mga scammers via internet. Okay, dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning Boss.